Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Nandito tayo ngayon sa bahay ng mga RIR ko. Kagaya ng sabi ko, iilan na lang sila. Kasi kahit na nagdagdag ako, mas marami yung in-out ko. Kaya kakaunti na lang talaga sila at mag-a-out pa ulit ako bukas. Kasi may nakita akong dikit na yung pubic bone talaga at lubog na ang palong. At isa na yan yung palong niya kasi lubog at maputla na. Tapos tiningnan ko kahapon, dikit yung dikit na yung pubic bone. Kaya hindi na mangingitlog talaga, matanda na siya. At yung isa pa, meron akong nakita, lubog din yung palong. Ito isa, ito oh. Ito yung isang lubog ang palong. Ito itong nakatayo na yan. Yan. So hindi na maganda yung palong niya. Dikit na rin yung pubic bone niya. Yung unang ipinakita ko, yung isang finger, hindi nalulusot dun sa pagitan ng pubic bone. Pero ito, kulang-kulang 2 fingers na yung pagitan ng pubic bone. Kaya, iyan, out na bukas. At pag-uusapan natin ngayon yung iba't ibang problema doon sa pagpapaitlog kasi lahat naman tayo ay gustong mataas ang egg production. So kahit kaunti ang alaga mo or marami ang alaga mo, gusto mo mataas ang egg production nila. Pero nagkakaroon kasi ng problema. Kaya bumababa ang egg production nila. Nangyayari lang yun kung nagkakaroon sila ng sakit. At kung minsan ay hindi rin sila komportable doon sa bahay nila. Kahit na naka-confine yan, may problema pa rin yan. Kahit naka-free range yan, may problema pa rin yan. Kahit na tinatawag natin ang mga RIR na hardy, yung matitibay sila, di ba? At saka resilient sila, madali lang silang makarecover. Pero ang mga RIR ay tinatamaan pa rin ng iba't ibang mga sakit. Kagaya ng coccidiosis, ng coli bacillosis, tinatamaan din ng coryza, ng Newcastle disease, at nagkakaroon pa rin sila ng parasite, both ectoparasite at endoparasite. Nagiging problema yon sa pangingitlog nila. At hindi na lang dala ng panahon, kung halimbawa bumaba ang egg production, hindi na lang dala ng panahon ang pagbaba ng egg production, kundi doon sa AIDS na rin. At minsan nakakaligtaan yun na i-check ng ibang mga farmers. Lalo na kung pakain ka lang ng pakain, hindi mo tinitingnan, hindi mo chine-check. So, dapat ginagawa mong regular na i-check mo yung pubic bone nila kung maluwag pa ba or dikit na, maliit na ba ang palong or maganda pa. Ugaliin na mag-check talaga ng kung bakit bumababa yung egg production nila. Pag naka-free range naman, yung nakakakain sila ng ng mahahabang mga fibrous material, yung mga tinutuka-tuka nila sa paligid. So, minsan nagkakaroon ng obstruction. Minsan nagkakaroon ng obstruction dun sa crop nila. Na yun yung rason kung bakit na iistorbo yung pag-digest, pag-absorb ng yung kinakain nila, yung nutrients, Kaya, yun ang nagiging problema minsan. Ang mga sinabi kong mga problema ay ilan lang sa mga aktual na problema na na-encounter ng mga poultry farmers na nag-aalaga ng mga Rhode Island Red at saka kahit na rin sa mga ibang breed. Sana nagkaroon ulit kayo ng idea dito sa video ito at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga sharer, sa lahat ng mga subscriber ko, both old and new, yung mga hindi pa nakakabalik at nakakabalik, pabalik-balik, yung mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat sa inyo, malaking tulong yon sa channel ko. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.